good news ang ibabalita ko sa inyo. Pero syempre, kailangan labanan natin ang bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Ano ba yung title natin? So, ang ating title, Attorney Vic Rodriguez, may host gustong humarang sa New York. And Marcos Jr. nag-roar sa Singapore. Later on, pag-usapan natin kung paano siya nag-roar. Okay, hindi pa naririnig sa mainstream media yan, pero alam yan ng mainstream media. At dun sa mga mainstream media na nagbibigay sa atin ng information, hindi tayo magkaaway, magkakampi tayo. Alam ko kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon, but yes, magkakampi tayo, and one day sana yung boses ninyo kasama na namin. Yung mga reporters. Okay? Huwag yung mga boss-boss, yung mga julul. Okay. Mga palangga, I don't know, but I'm so happy right now kasi nakita ko si Opa, si Attorney Vic Rodriguez sa New York. So ngayon, actually pinagkaguluhan siya para siyang rock star. Hello, Attorney Vic Rodriguez. I know you're sleeping right now. It's 1:04 a.m. na in New York, and mamaya rarampa ka pa ng bonggang-bongga. But andito lang ako sa malayo man ako sa'yo, but still I'm here. So ngayon mga kababayan, actually naka-message ko si Attorney Valera kanina, and napakainit nung pagtanggap talaga kay Attorney Vic Rodriguez ng ating mga kababayan sa New York. Thank you so much po. Alagaan niyo yung ating palanggang attorney, di ba? Alam mo na marami tayong palanggang attorney. Thank you so much sa organizer ng Hakbang ng Maisog, and Sara Duterte supporters in New York, lahat kayo dyan, at lahat ng mga nagsusupport kay Attorney Vic. Okay, mga kababayan. So, actually, itong balita na ito, dapat kahapon to, kaya na lola nyo nangarag nga. So, eto yung on the way si Attorney Vic pa lang sa aeroplano. I don't know kung narinig nyo na kasi nag-leak na rin itong information na to dito sa Amerika, na nagpadala si Bangag at yung kanyang pinsan, di ba? Si Tambalusos pumunta pa dito sa Jamaica mula sa pag-food poison niya. At dito pala nagrampa sa Amerika. At meron siyang, according to our source, na nagbit-bit sila, si Tambaluslos, si Martin Romualdez, na kalaban ng bayan ng Jotang Genimas, na penguin. Diba? Indian na penguin. Kikikik daw gago ang liputan niya. Anyway, mami, tos ko niya buto kasing liit ng ng cocktail na hotdog. But anyway, sorry naman. Gusto ko namang asar ngayon. Ba't gano'n naman mga palangga? Ito ang chika boom boom. So, ito, nagdala siya, ayon sa ating source, nagbit-bit ng mga hecklers. Okay? Mga panggulo. Okay? Mga panggulo sa mahakbang ng Maisog rally. Ito si Asian Chinito na aliw na naman sa cocktail hotdog. Ay, nako. Si Joe Bird, The Good Book. Madam, lang po, may gaganduhang Maisog rally dito sa California. Kailan po para makasarangga? We're working it out. Yeah. So anyway, nagbitbit, ayon sa ating source, sabi sa Joting Jahas, nagbitbit ng mga panggulo itong si Romualdez at si Bangag, dahil utos ni Bangag yan ng bonggang-bongga, para guluhin mga kababayan yung Maisog rally sa New York. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang grupo sa Jamaica. So ngayon, papaano? Tignan ninyo, hindi lang siya basta-basta nagbitbit. Okay? Kasi bayad yung pamasahe nila at yung bayad sa kanila. Okay? Ay pera ninyo. Pera ng bayan. Okay? Sabi na nag-comment ni Mario Meres, 90 billion sinako na naman ng mga Marcos, Romuald, Serrata to na ginawa ni panahon ni Ontiveros. Yes, napanood ko ngayon kay Spokes Harry Roque. But we'll talk about that later. Let's focus muna dito sa topic na to para hindi tayo patalon-talon. So, nagbit-bit ng mga more or less 90 katao para, kunyari, magrally-rally doon, pero manggugulo.
Eto mga kababayan, kailangan natin i-intercept. Kailangan natin ahead of time malaman ninyo ang plano ng bangag na gobyerno ito. So imagine niyo ang bangag noon, bangag ngayon, nagbitbit ng mga yung mga ano na yon, yung mga binitbit ni Tambaluslos na makigulo doon o they disrupt nila yung peaceful, not really protest, it's a celebration ng ating mga kababayan sa New York. But ito ay celebration ng Independence Day. So ngayon, yun yung nakarating sa ating information. Pero actually, kailan makausap ko si Attorney Vic Rodriguez kung paano ba yung process ng pagpasok niya sa immigration, naging smooth sailing ba? Kasi nga, nung nasa airplane pa lang siya, may nakarating sa atin na information na nag-fabricate na naman ng istorya etong si Bangag at si Romualdez at si Lisa Tanas para hindi makapasok si Attorney Vic Rodriguez sa Amerika. Okay? Tulog pa kasi si Attorney Vic ngayon, but I hope kapag natapos na yung kanyang event dyan sa New York, makausap natin siya. Ito po'y nakarating sa atin na gumagawa ng paraan hanggang Amerika, itong mga bangag na ito, kung paano pigilin itong ating mga maiisog na mga leaders like Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, pag pinag-usapan natin, si Attorney Vic para hindi matuloy dito sa New York o sa Amerika. So, sabi ko nga, hindi ko pa nakakausap si Attorney Vic Rodriguez about kung how smooth ba yung pagpasok niya dito sa immigration. Tandaan niyo, si Attorney Vic po ay private citizen. Hindi siya taong gobyerno. Kung wala siya kung mapapasok siya dito sa Amerika as tourist o kung ano yung purpose siya. Di ba? Pag pumapasok ka ng Amerika, tatanungin ka, what is the purpose of your visit? Ano gagawin mo? Ilang days ka? Di ba? So, yung mga ganong simpleng katanungan. So, nakarating sa atin mga palaga, ahead of time pala, merong reporting na ginawa according to my source. Hindi kailangan natin kailangan natin ma-interview si Attorney Vic Rodriguez para malaman natin kung naging smooth pa yung pagpasok niya. Mukhang nakangiti naman siya doon sa airport, nakita ko yung video, but ganun pa man, may finabricate na istorya itong si Bangag, itong si Romualdez, itong si Lisa, para harangan si Attorney Vic Rodriguez para makapasok sa maisog. Okay, so yung ginawa nila, number one, na ma-unsyame o baka ma-A to A o airport to airport si Attorney Vic pabalik ng Pilipinas. Ginawa nila ng chika bumbum o fabricated para harangin or something, ma-interrogate o yung mga ganong chika bumbum. So, kaya nung nakita ko kanina si Attorney Vic, I'm so happy. Sabi ko, oh my God, I'm glad nakapasok siya at may mga picture yung mga grupo, ganyan-ganyan. But we don't know kung ano yung anong kwento behind the scene. So dahil, again, ito po ay nakarating sa ating information, ginagawa lahat ng mga bangag na ito para harangan ang maisog rally. At ito nga, nagpadala nagbitbit actually, si Romualdez, mga bayad pa ito ng pera ninyo, taxpayers money, para manggulo sa June 2. Although, itong organization na ito, itong pagtitipo na ito, actually, it's not rally, this is parada. Guest speaker si Attorney Vic, dapat nga kasali ako doon. Just so happy na nagliliwaliw ako ngayon, so I cannot go. So ngayon, mga kababayan, so nagpadala nga ng 90 katao na bayad nila, bayad pamasahe, bayad paglamon. So tignan natin at kung ano yung gagawin ng mga hinayupak. Kasi mga manggugurgur to eh. Okay? Sabi ni Benji, nag-meet and greet si Attorney Vic. Kaya nakita ko yun, nag-meet and greet. Ngayon, mga kababayan, kaya syempre, nung nalaman ko to, inalerto ko yung mga kaibigan natin sa New York na I cannot say here, just to protect. Inalerto natin yung mga palangga natin doon sa New York. Kasi nga, dahil sa itong kadesperaduhan ng mga jutang ginimis na mga bangag, lalo na si Lisa Tanas, kasi malapit na kitang kalawitin dyan. At ng taong bayan, kakalawitin ko yung kipay mo, yung porduroy mong pagmumukha, Lisa.
kakalawitin ng taong bayan, napaka-evil to the highest level ninyong mga ginayupa kayo. Imagine nyo, nasa Amerika na, di ba? Actually, mga kababayan, barya lang po ang pamasahe ng 90 katao, 100 tao. Kasi ang nagbabayad niyan, pera ninyo. Pera natin, pera ng OFW, pera ng mga nagpapadala ng remittance. By the way, June 15, no remittance day tayo. Okay? Yan yung protesta natin sa gobyernong ito para maramdaman nila. So, ganun pa man, mga palangga, so gusto nila itong harangan ng maisugrali. Kaya nga, dun po sa mga attend, let's protect Attorney Vic Rodriguez sa June 2. Tomorrow na yan kasi June 1 na kayo dyan ngayon. June 1 na rin pala dito. So bukas na yan. Protektahan natin, although may mga NYPD, di ba? May mga organisado naman itong mga grupo nila, Attorney Valera, at syempre, again, we have to protect our guests. Kailangan natin protektahan si Attorney kasi ito, wawarningan ko kayo mga kababayan. Unang-una si Attorney Vic po ay hindi US citizen. Private citizen siya. Pwede siyang i-provoke ng mga jijimonyo na mga inutusan ng bangag noon, bangag ngayon na administrasyon na ito. Papaano? Let's say, nagsasalta si Attorney Vic sa forum o sa podium, di ba? Nagsasalta siya ng gano'n. I don't know kung may podium, baka kasi parada ito. Itong mga judgimon na binitbit ni Tambaloslos, at syempre, ibiblend nila yun sa mga makakaliwang grupo sa New York. Tandaan ninyo, ang makakaliwang grupo ay kakampi na nila. Wala na nga nagrarally ng mga dilawan, di ba? Kasi kakampi na nila. So, pwede mag-blend in yung binitbit nila at itong mga kawalang grupo. Sigurado ako yan, may maghahalo yan. Ugali yan ng mga kaliwang grupo. Di ba? Pinondohan na nga ni Marcos Jr. at ni Tambaloslos yung mga makakaliwa sa Kongreso. Kaya hindi malayong mangyari ito. But we have to be very careful, mga kababayan, particularly na po yung mga atin bukas dyan sa New York parade natin. So, ginawa nila to sa amin. Noong 2018, kami ay nag-party dito sa LA. Nakita nyo naman kung paano kami i-disrupt, paano kami magsigaw-sigaw yung mga jutang ginas na mga kaliwa para guluhin na yung party namin. Very organized po sila. Mga organisado silang makakaliwa or mga jejemonyong guguluhin ang isang tahimik at ang isang peaceful na parada. So at least ngayon alam nyo na. Kinabukasan, pag may mangyari sa New York, alam nyo na kung sino ang punot dulo nito. Si Lee Satanas. Kasi hindi nila matanggap na ang dating Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez, ay tinatangkilik o minamahal ng taong bayan na nagsasalita, humahakbang bilang maisog at nakita ng taong bayan na tayo ay nasa tamang direksyon. Kasi sabi ko nga sa inyo, noong August 2022, nung ako ay simulang nangangak-ngak dito, iilan lang kami kasama si Pebbles Talakera, di ba? Iilan lang kami dyan. Tapos, ngayon, dakdak lang ba ito? Coincidence lang ba ito? Anong ginawa nila ngayon sa mga kinansila nilang, sinuspend nila mga governors and mayors, yung mga hinaharang nila mga truck dito sa mga isog rally, yung pagsusuppress sila ng ating malayang pamamahayag, malayang pag-express ng ating mga opinion. So nakikita nyo, so ito hindi lang dahil si Maharlika ay trip-trip lang yan. So nakikita nyo na kung paano gipitin ang mga Duterte, ang SMNI, again, yung mga mayors, si Attorney Glenn Chong, si General Macanas. So, ang tinitingnan natin dito mga lapagga, yung pagharang nila pagharang nila dito sa hindi pala pagharang pa lang or panggugulo pa lang sa bukas dito sa maisog rally na ito ng Sara Duterte supporters in New York at iba pang mga grupo, ito po ay may pattern. May pattern na sa Pilipinas, sinaharangan nila ng truck. Dito sa Amerika, maraming palaboy-laboy din na pwede nilang bayaran. Diba? Nakita nyo naman dyan siguro sa mga TikTok na yan, kung anong ginagawa ng iba nga, nagnanakaw sa mall, less than $1,000 lang, pinagtsatsagaan ng mga walang bahay o yung mga bangag na katulad ni Marcos Jr.
So, pwede silang mag-recruit ng mga bangag sa New York. O, ito, bibigyan lang yan tigwa $1,000. That's what, 50-something thousand. Again, wala silang pakialam sa pera ng bayan kasi, wala silang pakialam na magbigay ng pera kasi pera ninyo. So, kung babayaran nila tigwa $1,000, let's say, for example, kumuha sila ng, ng 50 taong bangag doon sa New York. Maraming bangag doon. That's $50,000. At that's barya. Barya lang yan. I-compare dun sa ating national budget na 5-point-something trillion pesos. Napakabarya. Kayang gawin kasi desperado na nga itong mga julul na ito. Kaya naman hanggang sa Amerika, nakita niyo naman hanggang sa Amerika, gusto nila akong gipitin, pero nilalabanan ko yung mga ginayupak na yan. So, ang nakikita ko, and I hope I can interview Attorney Vic after this, no, na ano ba yung nangyari sa kanya sa immigration, naging smooth sailing ba yan? Kasi usually, ang pagpasok mo sa immigration, napakabilis lang yan, tatanungin lang naman yan kung ano yung intent mo to visit America, di ba? So, kung ano yung mga nakasulat doon sa application mo or first time mo or whatsoever, tatawin ka kung tourism ba yan, business ba yan, visiting ng family, or anong visa yung, well, definitely sa Attorney Vic is tourist visa. So, kailangan malaman natin kung ano yung mga tinanong sa kanya, and syempre ang purpose niya is to be part of the Maisog Rally or the part of the parade. So, definitely kung yun ang purpose niya, yun dapat yung isasagot niya. But again, dapat magiging smooth lang yan palangga. Kasi pag pumasok ko sa immigration, kahit ako, napaka-smooth ko lang. First time ko pumasok, as tourist din ako dito, talagang, ang tanong lang naman sa akin noon, bakit ka pumasok? Anong purpose mo sa Amerika? O turista lang, for 10 days nga lang ako noon, yung sinabi ko. O saan ka magsistay, very smooth. Tapos, okay, binigyan ka ng 6 months, ganun. Diba? Binigyan ka ng 6 months na to stay in the US. So, I don't know kung ilang binigay kay Attorney Vic, kasi minsan nabibigyan ka ng 1 month. Depende sa trip ng sasagot sa'yo, or why I am saying this. Kasi nga mga palangga, nasa aeroplano si Attorney Vic, nakarating sa akin na mayroong tinimbre na fabricated issue dito kay Attorney Vic. Para sa immigration pa lang, maharang siya. Or kung ano man. Okay? Pero I believe dahil ang intention niya is just to be part of the Filipino parade, Independence Day. So kaya naman sigurong ang tawag dito, nakasalusot siya. Kasi normal lang naman sa immigration, di ba? Tatanungin yung mga travel history mo, o nakapunta ka na ba sa Amerika, nakapasok ka na dito. Siyempre, ang Amerika, ang bansa ko dito, ay ini-ensure ng bansang ito yung seguridad. Di ba? Yung seguridad ng mga pumapasok. So, siyempre, mga kababayan, let's say, kunyari, ni-report ni Tambaluslos, o ayan, ano yan, espiya yan, o yung mga ganon. Kasi pwede kang mag-report ng gawa-gawa lang. Lalo na ito mga bangag noon, bangag hanggang ngayon. Kaya talaga nilang mag-create ng anong kasinungalingan. So kaya nga, sabi ko sa inyo, pag natapos si Attorney Vic sa kanyang event, I hope talagang ma-interview natin siya. Kasi sa pagpasok ko sa US immigration, kung ikaw ay honest to goodness naman, yung mga nakasulat sa iyong papel, napakadali lang yan. Yung iba nga natatanong yan dyan ano yung pagpasok mo sa Amerika o kahit sa Canada, magkano dala mong pera. Di ba nakwento ko sa inyo nung pumasok ko sa Canada, umatend ako ng Jutang Ginines. Oy, Sandra Gombok Palangga, Maisog Canada at Charlene. Naalala niyo yun Palangga, umatend ako dyan ng victory party ni Kuting noong June of 2022. Alam mo ba, tinanong ako na ito for your educational na rin. Tinanong ako ng immigration. Sabi niya, how much money do you have? Sabi ko, how much cash pala? Sabi ko, I don't have anything. Would you believe? Ni $1 wala akong dala nung pumunta ako sa Canada. Wala talaga. Kasi puro credit, utang-utang lang mga hitad. Diba? Credit card queen, you know? So, utang-utang lang. Tapos titingan niya ako. Yeah, sabi niya, parang ang tanong niya sa akin, ano daw ang spend ko sa Canada?
Well, I have my credit card, darling. No, not walang darling. I have my credit card. So, dito pala si Palangga. Habang na maisod Canada, di ba, Palangga? Yun, nakwento ko din sa inyo. So, yun, usually, smooth sailing lang. Kasi syempre, yung mga yung papasukan mo mga bansa, Amerika, Europa, usually, yan naman yung mga common question eh. Di ba? Yung mga financial capacity mo to enjoy, to travel. Pero, ako kasi, candidly, and I'm very honest naman, kasi alam mo, kapag nagsisinungaling ka, mararamdaman yan ng immigration. May red flag ka agad yan. Diba? Pag may inconsistency, alam nila yan kung meron kang mga pinagagawa. So, bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi na-experience ko to eh. Sabi ko, well, I have my credit card. Okay, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Na-discriminate pa. Kaya gusto ko na nga. Kasi akala, eto na nga mga kababayan, akala na siguro, Philippine passport pa ako. Kasi yung kasama ko is Philippine passport pa. So, I'm not the type of person naman na iwawagay-way ko yung passport ko, no? Bonggang-bongga, di ba? Kasi hindi naman katulad ng mga mayayabang dyan na, you know, ito yung passport ko, da-da-da-da-da-da. O, katulad ni Lisa, very New York, Eglabush, panamang Portoroy ang mukha. I don't do that. But ganun pa man, pagpasok mo sa immigration, tinitignan lang naman niya yung consistency ng iyong mga sagot. Kung may red flag ba or kung mayroon kang dalang pulburon. Diba? O, mayroon kang dalang drogay. Si Marcos Jr., kahit magdala yan ng 1 toneladang drogay na konsumo niya, kahit saan siya pumunta, hindi siya ma-check ng immigration. Kasi mayroon siyang immunity. Kaya yung mga binabaon niya, na mga sinisingot niya, wala nang checking-checking yan. Diba? Singot-singot lang yan, diba? Nakita nyo naman ng isang event, diba? Isang event ba yun? Yung mayroong mga puti-puti siya dito, hindi naman pwedeng kulangot yun, hindi rin pwedeng sipon yun, diba? Kasi ang sipon, tutulo yun. Tapos inabutan siya ng assistant niya, PSG na, diba, ng panyo. Naalala nyo yun? Sa event yun, i-comment nyo dyan, mga kababayan. Pinunasan niya, siguro bago siyang mag-speech, itumira siya ng pulburon. Hindi niya nakita, hindi siya nagsalamin dahil bangag siya. Nakita yung ebidensya ng pulburon. So again, I'm just saying this kasi pag si Marcos Jr. ang may bitbit na pulburon, hindi nga siya ma-check. Hindi siya dadaan sa immigration kasi nga merong immunity ang julul niya. So ngayon, balik tayo dito sa mga heckler na ito, 'di ba? Ito ginagawa talaga ng mga talunan o yung mga desperado katulad nila Marcos Bangag Jr. para guluhin yung mga peaceful gatherings, peaceful parade, para nga masira yung momentum natin. Di ba? Masira yung ating concentration, na ito dapat happy-happy lang tayo, pakikinggan natin si Attorney Vic para i-deliver niya yung mga yung mensahe niya para sa Filipino-Americans. So, you know, ang ginagawa ng mga hecklers, bubwisitin ka or haharasin ka, i-provoke ka, para nga naman, you know, humina yung Espiritu Santo mo, yung Espiritu mo na panghihinaan ka. So kung panghihinaan ka ngayon, anong mangyayari? Diba? Successful sila. But ako, I advise to those mga palangga ko po sa New York, let's protect Attorney Vic Rodriguez. Okay? Proteksyonan natin siya para kayong mga gwardiya sipil niya. Dahil ang mga bangag po, bangag noon, bangag ngayon, wala na po yan silang puso. Ang intensyon nila, manatili sa pwesto kasi ayaw nilang makulong sila kapag iba na ang pumalit sa kanila. Dahil alam nila ang pinagagawa nilang kababuyan dito sa mga overworked na PSG, okay, na nakikita ang lahat ng kanilang aktibidades, polvoronic, chukchakchenes, party here, party there, kawat here, kawat there. So kaya ganyan ka-desperado yang mga yan. Pinapatahimik tayo like ako kung ano-ano mga black propaganda sa akin. Hello. Bring it on. So ngayon, 'di ba ako dalawang kaso ang final sa akin ni Lisa Panas dito. Pero Lisa, sabi ko sa iyo, hindi ka magwawagi dahil ikaw ang star sa kasong, ikaw ang nag-fund, ikaw ang pumundong jutang Jenemis kang Cordoroy, ang pagmumukha mo, gagawin kong perintasin ko yan. But anyway, mga palangga, we have to fight against this, bangags. Ramdam na nila eh. Diba?
Ramdam na nila all over the world na tayo. Kaya sabi ko sa inyo, lahat kayo sa Pilipinas, saan man kayo naroroon, mag-organize kayo ng hakbang ng maisog. Okay? Para labanan natin ito. Kasi itong mga ina-hire ni Tabalos-los, nilisang mga bangag para manggulo, para sirain ang Duterte, sirain si Lenchong, sirain si Vic Rodriguez, sirain si Maharlika, lalo na. Diba? Hindi lang nga gusto, actually hindi lang naman nila akong gustong sirain, gusto nga nila akong gurgurin. Dahil sa mga in-expose natin dito, alam mo, ikaw Lisa, pananagutin ka, panagutin ka ng Pilipino sa pagiging kidnapper mo sa 2 minor de edad. Kayo nila Teddy Boy Locsin Jr., lahat ng kasabwat mo, panapilit nyo dyan sa tsa-tsa-tsa nyo yan, mag-tsa-tsa ka sa kulungan. Tandaan mo yung hinayupa ka. So kahit ano pang harang nyo, mag-hire kayo ng mga walang bahay dito, ng mga palaboy, ng mga bangag katulad ninyo, hindi kayo magwawaging mga julul kayo. Right? Sabi ni Julie, tama kayo Marika, takot na takot si Lisa Tanas. Yan. Oo, kaya gusto nila pag-chatsa yan para manatili ang mga yan sa pwesto. Nakita nyo naman ang martial law. Ang mga PSG mismo umaalma. Hindi ko nga alam kung ano ginagawa ng PSG. Pwede ba bigyan nyo ng isang ano yan? Masigabong na palakak. You know what I mean? Sana may matapang dyan na PSG na magbigay ng isang masigabong na palakpakan para ma-japos na yung mga kajotahan ng mga jutang yawa na yan. Alright? You like my outfit? O, diba? Sabi ni Jessie. Oh yeah, thank you Palangga. Kailan naka-bucket tayo ngayon? Bucket and dramatization. So yun. Bago ko tapusin yung issue kaya Attorney Vic, again, kung may gising pa po sa mga New Yorker dyan, please protect Attorney Vic Rodriguez at mag-ingat kayo lahat. Not only Attorney Vic, Attorney Valera, lahat kayo kasi demonyo yung kalaban natin. Okay? May mga pulis naman dyan, but again, bantayan nyo si Attorney Vic Rodriguez kasi alam mo kung tutusin, kung alam mo ito lang yan mga palangga ko. Ano ba kinatatakot nitong bangag na ito? Akala ko ba 31 million ang bumoto sa yung julul ka? Akala ko ba mahal na mahal pa rin kayo ng tao? Which is hindi ka nga maka 10,000 sa live viewers mo Marcos Jr. Dahil lagi kang nakangiwi, nakaganyan ka, nakabangag-bangag ka, lagi kayong lutang pa kay Lenny. Pareho kayo. Bakit? Kasi lagi kang may pulboronic. Kung totoong namamayagpag ka pa. Okay? Yang mga trolls mo, dapat ang inuulat yan tungkol sa iyong mga accomplishment. Anong accomplishment mo? Magdurog. Anong accomplishment mo? Kuting. Judictus Benedictus, mag-party, let it be, gagu-gagu ang hindi puta. Abi mo daw, laging bangag. Whisper words to please not, let it be, gaganong-ganong pang gago daw. Anyway, bangag. So ngayon, mga kababayan, smart magic kasi Palangga, sabi ni Alexis Ocampo, yeah, we all know that, na minaniobra talaga ni Lisa Tanas at ni Kuting ang election na to. But ngayon, ang gagawin nyo dyan, mag-ingat kayo mga kababayan. Kasi itong bangag na ito, desperado na nga. So balikan ko yung tanong ko sa kanila. Kung minamahal sila ng taong bayan, eto lang yan eh. Itong mga bangag na to, bakit nila lagyan ng mga truck, itong mga venue, isususpend ang mga governor, mga mayors na sumusuporta kay Duterte, kay Sara, sa Maisog, at nagsasabi ng katotohanan. Ano yung reason na walang due process? Talo pa niya yung ginawa ng tatay niya in the past. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan yung wakasan ito bago pa kayo malubog lahat sa kumunoy. But ako, I'm very positive, mga Palangga, na mananalo tayo ng bonggang-bongga dito. Why? Nakikita nyo ng bangag eh. Nakita nyo, nagsalita na yung mga drivers, nagsalita na yung mga magsasaka, na ayaw nila ng ayuda lang. Gusto nila is continuity ng kanilang kabuhayan.
yung sustainable na kabuhayan, hindi yung bibigyan lang sila ng 3,000, 5,000, tapos kakantahan ka lang ni Kuting, let it be, cocaine, cocaine, cocaine. Ito, gago, ang ihudi-ponggol. Nami, pit ko ng iyang itlog kasi laki ng naphthalene balls o ipalunok sa iyang naphthalene gid siguro para matapos. Anyway, mga kababayan. Alright, so let's go to Singapore. Okay, ito, ang information na nanggaling sa akin. Ano ba ang title natin? Kuting nag-roar sa Singapore. Okay, here's the thing, pating. Kaya, itong mga mainstream, itong mga Malacanang press corps, okay, kayong mga hitad, minsan visit ako sa inyo, hindi naman lahat. Inis ko sa puro yung mga kepay nyo. But ganun pa man, I thank you kasi may nagtimbre sa atin na taga-MPC, Malacanang Press Corps. Ano yung tinimbre? Ito daw si Kuting Jr., okay, ay what? Doon sa Singapore, actually, hindi siya nagpakita. Doon sa mga, nag-shopping pala daw siya, nag-shopping galore at nagpulburon daw siya doon. Ayon sa ating bukwet, hindi siya nagpakita doon sa mga media na inaantay siya. Supposedly, meron sila yatang Q&A, chuchung, ganyan. Pero hindi siya nagpakita. Hindi daw man nakita ng mga taga-MPC kasi mukhang suminghot ang gago or nag-shopping. Sabi ko, I don't think na nag-shopping yan. Tumira yan, bakla. Sabi ko, tumira yan ng bonggang-bongga. So, nagtagu-taguan na naman doon sila sa Singapore. Prior to that, ano yun yung event, pag-usapan natin mamaya yung event na yan. Pero, ano yung nag-roar sa Singapore? Tinanong siya, okay? Tinanong siya ng media. Alright? Tinanong siya ng media kung ano daw ba masasabi niya sa statement ni Baste doon sa pagtanggal ng mga police personnel sa Davao City. Diba? Alam niyo naman, sabi ni Baste, I condemn the recent decision to relieve 35 police personnel, including 6 station commanders and the city director, Colonel Richard Badang, from their duties. This move, supposedly in connection with an investigation into a buy-bust operation, appears to be an abuse of power from higher authorities. The Davao City Police Office has consistently shown remarkable effectiveness in maintaining peace and order in our city. Our records indicate a significant 69% decrease in focused crimes comparing May, the year of 2023 to May 2024. This working hand in hand with my administration. It's disheartening to witness such disruptive actions which our law enforcement agencies, the officers implicated, including esteemed City Director Colonel Badang, and the station commanders, have demonstrated an unwavering commitment to their responsibilities. Furthermore, there is substantial evidence supporting the assertion that the buy-bust operations were conducted within the bounds of the law. Any insinuation of misconduct of their parts is unfounded and unjust. No, nag-state na siya ng... But anyway, yung illegal or walang tamang proseso na pag-remove na itong mga pulis na ito. Tinanong daw siya ng mainstream, ng taga-MPC. Ang sagot daw ni Kuting, roar. Anong ka ba nga ganyan? Unang-una, hindi ka tiger o hindi ka lion, Kuting. Meow! Kaya wala kang karapatang mag-roar. Yun daw po ang sagot sa kanila. Wala daw siyang sinabi. Kundi ba naman bastos talaga to? Ang tanong, di ba? Maayos yung pagkatanong sa kanya. Ang sinagot daw niya, roar. Okay? Diba yung roar, 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 diba? Yun ang kinuwento sa atin ng ating mga palangga. Alright? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So, naman, 58 ang dolyar na ngayon, Vega Warp, thank you palangga. You're there. Si Zoro nasa nagbakasyon. Hindi ko na nakikita. Hindi yata ako lang ni Zoro. Nasaan na siya? Si Nanay Robles, thank you mga palangga. So ngayon, doon sa uy, wala ba? Okay. So ngayon, 'di ba doon sa Singapore ay nagtanong ang general, I think ito. 'Di ba? Itong Chinese Major General Xu Yu,
Sabi niya, nagtanong siya kay Kuting during the keynote address doon sa Shangri-La Dialogue Singapore Chuchu. Okay? So, ang tanong sa kanya, napakasimple lang naman. Ang dami niya mga palabok-palabok. Okay? Sabi ni Chinese General, Mr. President, I noticed in your speech, you mentioned many times about Asian centrality, sabi niya. You review the TAC, which your father signed. TAC is a Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Isa sa pumirma doon, si Marcos Sr. So, yun yung mini-mini tong Chinese General. Sabi niya dito, you mentioned many times about Asian centrality. Sabi niya, you review the TAC, which your father signed that show the bond of Asian. Sabi niya, I think Asian centrality is very important, but it's not, sabi niya, we cannot take it for granted. Sabi niya, it comes from Asian way, the three principles. Sabi niya, first, nag-state siya ng tatlong principles. Sabi niya, first, mutual respect. Second is consensus building. Third is you have to be considerate, 'di ba? 'Yun ang tanong sa kanya nung Chinese General aspect. 'Di ba? Ng Chinese General, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito, mga palangga? Anong gustong patunayan nitong Chinese General? Na sinasabi niya consensus building, di ba? So, yung mga karatig puok o karatig bansa, which is nga ang Southeast Asian, which is nakakapaloob, kasama tayo dyan, at based nga dun sa sa top na yun, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, ito'y layunin ng kanyang ama na magkakaroon ng mga pag-uusap. Diba? Mga pag-uusap ang mga bansang Asian kung saan sulbin ang mga problema. So, yun ang ibig sabihin ng Chinese general na yon, mga palangga. So, dapat nag-uusap-usap ang mga bansa, katulad ng China at ang Pilipinas, bago itong mag-deliver ng mga kaletsehang speech si Kuting na tayo ay ginigera na ng China o tayo ay sinasaktan o pinoprovoke tayo, di ba? Mga ano lang naman yun mga gawa-gawa ni Kuting yung kunyari, gustong-gusto tayong anuhin ng China, saktan tayo. So, do you think yung Chinese general na yun, kung gusto tayong girain, hindi na magtatanong yung mga yun? Di ba? Wala nang magtatanong na ganun-ganon. Dapat yan, umano na yan sila, yung ang tawag dito, nagalipot, sa Tagalog. Kumbaga, pinaplanuhan na tayong babangbangin talaga. Dapat matagal na tayong binangbang ng mga yan. Diba? So, ang ibig niya sabihin ng general na yon, na dapat ang bawat bansa i-open sa communication. I-encourage ang bawat bansa, China, Pilipinas, both, diba? Both parties, na mag-usap tayo. We have to be transparent kung ano ba talagang ang layunin ninyo. Pag-usapan natin itong dispute natin. Diba? Kaya nga, ang sabi dun sa event na yun, diba? Dialogue. Dapat magkaroon ng honest to goodness dialogue doon sa mga participants, which is China at Pilipinas. Diba? Dahil tayo lang naman yung may issue. Dahil ang Pilipinas, ang si Kuting na naman ang gustong-gustong mag-bang-bang-bang-bang kasi nga vested interest. Diba? So, ang ibig sabihin ng general na yon, mag-focus tayo dun sa common interest ng bawat bansa. Ano ba? Mag-focus tayo sa ekonomiya, mag-focus tayo sa bilateral agreement, hindi yung personal o vested interest nga ng Marcos o Romualdez. Diba? Magkakaroon dapat sila ng, again, diba? Dialogue, magko-collaborate yung dalawang bansang yon, hindi dapat papanig lang or makikinig lang sa bansa ko dito sa Amerika. Kasi nga nako-compromise, not only, okay, ang nako-compromise naman dito, hindi si Marcos Jr. Sabi nga ni Attorney Valera at mga abogadong nakausap din natin, once na magkaroon ng bang-bang-bang sa Pilipinas, hindi naman nakikipaglaban yung mga inayupak na yan Yung mga anak ni Kuting, yung mga senador, mga kongresista.
Hindi yan hindi yan magbabangbang, hindi yan lalaban doon. Lilipad na yan. Kaya may mga sarili silang eroplano, may sarili silang helicopter. So, ang sinasabi ng Chinese general na babalik tayo sa dialogue. Diba? Mag-usap tayo. Kaya nga ang sabi niya, tignan ni Kuting Jr. yung mutual respect. Ibig sabihin, i-recognize niya yung pinirmahan ng tatay niya noong 70s na to, during 70s, itong TAC na sinasabi doon, di ba, irespeto niya yung tatay niya dahil isa sa pumirma doon sa agreemento na yun, di ba, sa treaty na yun, na i-value yung dignity ng bawat bansa. Okay? At ipapahalagahan ang mga mamamayang Pilipino at mamamayang Chinese kasi nga again sa giyera, sa bang, wala po tayong patutunguhan. Pero ang direksyon ni Marcos Jr. ay patungo sa bang. Kasi nga bigla siya nag-shift ng kanyang mga sagot. Dati sabi niya, bumahing lang ang China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Diba? Ang sabi niya doon, during the campaign, dapat dialogue, ganon. Kasi nga bangag. Wala nga siyang respeto sa sarili niya. Paano siya magkakaroon ng respeto? Nahuhulihan nga siya ng white powdery substance. Diba? Paano sila magkakaroon ng respeto kung lutong-luto na yung kanyang juta, nakakapiranggot na lang ang natitira sa kakabangag, kakasinghot. So wala na yung mutual respect na yan. Kasi kung matino si Marcos Jr., i-respeto niya, i-honor niya yung mutual respect at yung tatay niya, yung legacy ng tatay niya in terms of this treaty, itong TAC na sinasabi na ito.